Greetings po mga kababayan. Harinawa sa mga oras na ito, kayo ay nasa mabuting kalagayan. Ito pong muli sa Tony Rogelio Wong ng Batas Pinoy, ang ating pong channel, isa pong legal and public service program inyong lingkod in collaboration with the Integrated Bar of the Philippines, Manila Port Chapter. Ang ating pong topic no, sa episode nito ay may kinalaman po sa sulat po sa atin ni Ernie Malacas. Sabi kasi niya dito, ay kung pwede daw mapatituluhan, no, yung nabili kong lupa na sa tingin ko po ay sakop ng mangroves at may tax declaration po hawak. Okay. Alam mo, napakagandang tanong ito, no, because marami na rin ang nainganyo na bumili ng ganitong mangrove at yung iba ay kino-convert nila sa fish pan, no? Only to find out na marami palang mga restrictions dito at kung minsan po, no, ay hindi po mapatituluhan. Ito po bigyan natin ng daan, no, sa episode na ito. Una, Ernie, paki-check mo muna i-verify mo sa DNR kung ano ba ang classification ng nabili mong lupa na sa tingin mo mangrove. Okay? Kasi as a rule po, no, pag mangrove po, no, ay pasok po yan sa mga protected areas, no, ng ating batas, no? At hindi po yan maaring magiging private ownership because karamihan po ng mangroves, no, hindi naman lahat, no, ay ay maituturing nating bahagi ng public domain kasi ito ay classification nito is it could be forest land. So i-check mo muna kung ang classification ng mangrove, no, base sa record ng DENR ay A and deed, meaning alienable and disposable land o public domain, pwede po yan. Otherwise, no, ay hindi po pwede. Kahit na sabihin natin na mayroong kayong tax declaration certificate na ito'y tungkol sa lupa, no? Pwede rin pong mapabaliwala yan or magkaroon po ng reversion o pang sa ganun ay maibalik po yan, no? Sa public domain ang nasabing mangrove na yan. Kasi po as a rule, yung forest land po, no? Timberland, hindi po yan, yan po ay bahagi ng public domain at hindi po yan maaring magiging private ownership, no? So paki-check mo lang, no? Now marami na ring naengganyo rito na bilhin po yung mangrove na yan. But marami pong klaseng mangrove, no? But although meron din namang mangrove na ano sila ay classified as forest or timberland, pero po ito ay nasa subject din po sa tinatawag nating stewardship agreement, no? Na kung saan yung steward, no, meron silang kontrata sa DENR na pinapayagan sila mag-take into possession of that property at ito po ay kanilang i-develop po nila mo, pero hindi po ownership ang mangyayari po diyan. It could only be a stewardship agreement. The duration of the agreement could be 25 years and renewable for another 25 years. No? Pero hindi po ownership kung hindi po stewardship agreement lang po. So paki-check po, no? Paki-check po sa DNR para malaman po ninyo kung ano ba talaga ang classification nito. In fact, may mga situation na rin po, no, na yung mangrove naging isang lupa, no, ay by napatituluhan po, nagkaroon ng titulo na, nagkaroon ng pre-patent but due to the acts of nature, no, sa katagalan, no, ay yung lupa pong yun na may titulo na ay by acts of nature ay nagiging mangrove. So in this case po, no, in this situation, yung lupa na yan, kahit na may titulo na yan, it could be reverted to a land of public domain, no? Kasi nagiging mangrove na siya when in fact before it was purchased ay hindi naman ganun, no? Especially if we're talking here of a pre-patent title kasi po tandaan natin yung pre-patent kaya nga po free po yan, it's a grant from the state or the government kaya meron po mga terms and conditions po dyan that could
that could affect, no, yung ownership ninyo one way or the other, no, pagdating po ng panahon, no. So i-check mo nga sa pinakamalapit na office ng DENR. Okay. So I hope nasagot po natin ang katanungan po sa atin ni 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 Ernie, no, Malakas. Okay. So ganun na rin po, no. Meron ding in fact meron ding policy ang DENR diyan. Matagal na po 'yan, no. Meron tayong na-check dito, no, sa Department Administrative Order number 15 dated 1990 pa po ito, no. Na kung saan po talagang pinoprohibit nga po, no, ng DENR ang pag-issue ng license o permit po, no, na sa mga mangrove na pinapayagan na mag-authorize na nagkaroon ng tinatawag ng debarking of the trees, no, for commercial purposes. Kasi alam ba po ninyo yung mangrove, no, yung bakawan kung tawagin, ito po ay ginagawang panggatong, no, sa mga pugon, sa mga industrial or commercial use, no. Ay kaya tuloy nangyari na nauubos po yung ating mangroves. Hindi po nakakaalam, yung mangrove po is protected po yan because dito po ito ginagamit na yung spawning area ng mga isda po natin at ito po ay nagiging protection din sa mga pagbaha o kaya sa mga pagmalaking alo ng dagat, no. Ito nagse-serve din po ito as buffer. So kaya po protektado po ito ng batas. Okay? So sana nasagot natin ang katanungan sa atin ni Ernie. So ito Ernie, no, and of course sa mga kababayan natin diyan, sabi kasi ni Ernie, nabili niya yung lupa na sa tingin niya mangrove. Ibig sabihin, nabili niya. So hindi siya muna dapat noon, palagi nating sinasabi, no, hindi naman ibig sabihin ni tayo nagsisermon, wala naman tayong karapatan diyan. Ang sinasabi lang natin ay bago tayo bumili ng anumang bagay, lalo na kung lupa, always exercise due diligence. Kasi po, masailang po yan, no? Tulad nito, mangrove. Marami pong, basta mangrove, agricultural land, ay marami pong mga legal implications po dyan na pag hindi po natin napag-aralan ng husto, ay we might end up disappointed at mayroon pong mga unintended consequences, no, dahil mali po ang ating decision katulad nitong nangyari dito kay Ernie na if it turn out na yung kanya pong nabili is forest land, kahit na mangrove yan o hindi mangrove pero ang classification is timber or forest land, hindi po hindi po valid ang inyong sale at ito po ay mapapaliwala, no? Ang ayon ng ating batas because ang ating pong forest land o timberland, no, yan po ay bahagi ng public domain at they are classified as inalienable, indisposable land of public domain. Okay? So I hope nasagot natin ang katanungan ni Ernie and this will also serve as a lesson, no, sa mga kababayan natin na similarly situated. Alright. So, bago tayo magtapos, no, sa mga baguhan pa lang po or sa kapapasok pa lang, no, I would like to make use of this opportunity para pasalamatan po ang ating mga viewers, mga followers po natin, no, sa Facebook and of course sa YouTube, mga subscribers natin, sharers natin, and likers po natin. Alam na po ninyo kung sino po kayo. Thank you very much because of your support, no? Sa walang humpay na pagsuporta nyo sa atin, no? Sa pagsubaybay ninyo sa ating mga videos, pag-like po ninyo, pag-share po ninyo, ay nagkakaroon po tayo ng motivation, inspiration to continue with our advocacy tulad ng paggagawa ng mga videos po nito at may pakalat po natin sa ating mga kababayan. They could be your friends, your relatives, your neighbors, no, or just your acquaintances, so that they too may be able to partake and to share the knowledge, the information that we discuss, no, and for them to benefit as well.
sabi nga natin ay lamang na ang may alam sa batas. Maraming salamat and I hope to see you again, no, in the next video po natin. Bye-bye.